Good morning po sa ating lahat. Um, Actually po, dun sa simula po nang may tinawag na pong magpatotoo po tuwing Sunday, hindi ko po alam pero dumarating po sa akin, isa po ako sa tatawagin dito. Kaya Sunday po noon, matutulog na po ako. So, ang ginagawa ko po kasi, inaalis ko na po yung phone ko sa kamay ko pag kailangan ko nang iset yung sarili ko para matulog. Pero nung mahiga po kasi ako, may umaawit sa loob ko yung inawit natin last Sunday na Blessed be the Lord. Kaya patuloy umaawit yon, sabi ko, wait nga, i-check ko yung live, pakikinggan ko yung awit namin, yung pagsamba natin. Hindi ko po ine-expect na may magme-message po sa akin, and then pag open ko nga po, si Ate Bebe, sinabi po na, Arcel, kayong mag-asawa yung magte-testimony ngayong sa next Sunday. So, yung asawa ko po noon, nasa baba po kasi nasa second floor po ako ng bahay namin. Nag-chat po ako sa kanya, in-screenshot ko yung chat ni Ate Bebe. So, hindi pa po niya yun nakikita. Tapos, yung pala po, umalis siya, nagtapon po siya ng basura nung gabi na yun. May umaakyat na siya. Sabi niya sa akin, Mi, kinakabahan daw siya. Kinakabahan po siya. Sabi ko naman po sa kanya, hayaan mong Panginoon yung mataas sa buhay natin dahil yun naman po yung goal, kaya tayo pinagpapatotoo sa harap para po ipahayag po sa bawat isa yung mga naging karanasan natin sa Panginoon. Kaya hindi ko po alam kung pangatlong beses ko na po na tinawag po ako rito para mag-testimony po. At isang mabuting bagay po ang magpasalamat sa ating Panginoon. Sa lahat po ng bagay, simula pagkabata hanggang sa kasalukuyan po na ginagawa niya sa ating buhay. Kaya minsan pa po nating purihin, palakpakan ng ating Panginoon. Buhay pa po ang Pastor Boy, natawag na po ako sa lugar na ito. At maraming bahagi po at malaking parte po ng buhay ko ang bahay-sambahang ito kung paano ko po nalampasan yung mga pagsubok po na naranasan ko. At bukas na aklat po ang buhay ko sa lugar na ito sapagkat marami po akong pagsubok na pinagdaanan simula pa po nung bata ako. At kung sasabihin ko po siguro lahat, hindi po kasya yung isang araw para maisaysay ko po sa inyo. At may isang awit po na nag-uumahapaw po sa loob ko, na inaawit po namin tong mag-asawa sa Panginoon na ang sabi po doon ng awit na, awitin ko man lahat ng awit sa mundo, ay di kayang ilarawan ang kabutihan mo. Kulang ang salita, kulang ang lahat ng tula upang ipahayag ang kabutihan. Kaya hindi po maisasaysay ng salita kung gaano po kabuti ang Diyos sa buhay ko. Isa po sa favorite verse ko po yung Psalm 37:4 na, delight yourself unto the Lord and He will give you the desire of your heart. Nung bata po ako, madalas pong, dahil po ang birthday ko po ay April 15, madalas po yun natatapat sa Holy Week. Kaya sasabihin po ng lola ko sa amin, patay ang Diyos, bawal magsaya. So, syempre ako, birthday ko po. Mag-happy birthday po yung mga kalaro ko dahil birthday ko. Sabihin ng lola ko, huwag maingay, bawal magsaya, patay ang Diyos. Kaya, yun po yung naging katanungan ko nung bata ko na ay unti-unti na bago po dahil sa pamagitan po ng aking mga magulang, sa mga hindi po nakakaalam, ako po ay anak ni Brother Tino, Sister Lisa po, na sila po yung nagdala sa amin sa lugar na ito. Dito po kami tinuruan, dito po kami nakakapakinig ng salita ng Diyos. At buhay po sa akin ang salita ng Diyos na
turuan mo ang bata habang siya'y bata pa at sa kanyang pagtanda, hindi niya ito hiwalayan. Naging bahagi po kami ng Sunday School. Andyan po si Ate Beth, isa po siya sa mga nagturo ng Sunday School noon sa amin. At habang lumalaki po, doon ko po nakita na unti-unti po palang itinatanim na po sa puso namin yung salita ng Panginoon. Tinuturuan ko po kami tungkol sa pananampalataya. Kaya kung paano yung foundation faith of Abraham laging itinuturo sa atin. That na ang ating mga binibigay is to the Most High God, possessor of heaven and earth, deliverer from all our enemies, and multiplier of every seed sown by faith. At dun po, sinimulan ako ng Panginoon. Bali, sa summary ko na lang po, kung isa-summary ko po yung kabataan ko, nakita ko po yung pagtuturo ng Panginoon, na minsan magtataka po ang mga bata, bakit may mga matitigas na salita na naririnig natin pag tuwing linggo, pero hayaan nyo lang, dahil alam nyo na darating kayo sa punto na iyan yung lalabas, iyan yung huhugutin nyo para yung mga pinagdaraanan nyo, malampasan nyo. Kasi nakita ko yung kahalagahan ng salita ng Diyos sa buhay natin. At yung unang beses ko pong magkaroon ng karanasan sa Panginoon, grade 6 po ako noon. Mayroon pong quiz bee kami, may subject po kaming religion noon. Buong klase po yun na magtatanong po yung teacher na nagturo sa amin about sa Word of God. So, yung mananalo po doon, ilalaban po yun sa iba't ibang church. Since Catholic po yung nagtuturo sa amin, hindi po pumasok sa loob ko na gusto kong sumali sa ganun. Pero dahil parang kailangan lahat kami mag-participate, sa finals po, ako at yung asawa ko yung natira. Classmate ko po siya noon. So, nung time na yon, dumalangin po ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, gusto ko pong manalo. Sabihin mo po sa akin kung ano itatanong ng teacher. Tapos sabi po sa loob ko po, sumagot siya. Buklatin mo yung Bible mo, tingnan mo kung ilang verse meron ang dyan. So, binuklat ko po yun. Meron po siyang 21 chapter. Tapos, nung magsasalita na po yung teacher, tinanong na yung sinabi sa amin na ilang chapters meron ang John. So, sabi ko, taas ako agad ng kamay. Sabi ko, 21 po. Kaya, ayan po, isang buhay na patotoo yung asawa ko. Ako po yung nanalo dun sa quiz bee. Ako po yung ilalaban. Pero sabi ko po sa advisor ko, dahil nagkaroon po ako ng unawa na hindi po tayo para doon. Kaya sabi ko po, ma'am, si Reynaldo na lang po yung ilaban po. Kaya yung asawa ko po yung yung naging representative po noon ng school. So ayun po, yun po yung una kong narinig yung nagsasalita po ang Panginoon. At high school po, nagkaroon po kami ng parang isasabihin niyo po sa school kung ano yung favorite yung book. Ako lang po yung naglagay doon ng Bible. At kailangan niyo pong sabihin doon bakit. So yung mga iba kong classmate, may mga William Shakespeare, mga books ni William Shakespeare yung inaano nila, yung pinili nila. So ako naman po yung Bible kasi nilagay ko doon dahil nalaman ko po sa Bible, ang sabi doon, once na tayo magpakaligaya sa Panginoon, ibibigay niya yung nasain ng ating mga puso. Kaya ayun po yung high school ko. So, dumating po yung college, since in demand po yung time na yon, nag-nursing po ako. Pero hindi ko po siya natapos. Yun na po yung time na nakilala ko po yung asawa ko at naging mag-asawa po kami. Isu-shortcut ko na lang po. So, hindi pa po ako nakakagraduate po noon na natanggap na po ako sa isang private hospital. Ako po yung tumayo na parang kanang kamay po ng may-ari dahil sa akin po pinagtiwala lahat po yung kailangan sa hospital. Ako po yung naglalakad para since mag-uumpisa pa lang po yung hospital.
So nakita ko po dun yung pabor kasi ang sabi doon sa atin ng Sister Oklet noon, pag ang pabor ng Diyos ay nasa iyo, huwag kang magtaka kung kinakainggitan ka ng mga tao sa paligid mo. Kasi magiging bahagi yun. Kaya dahil nakikita ko nga po na ang laging kasama nga po ng president po, yung owner, ay ako. Kaya one time po, aalis kami. Kami lang po nung owner, tas ako po, yung maglalakad po para dun sa hospital. Sabi sa akin, huwag kang sasakay sa likod kasi magtitingin ako yung driver mo. Kaya hindi ko naman po yun alam. Lumipat po ako sa unahan. So ayun po, hanggang dumating po sa punto na parang ipinakikita po sa akin ng Panginoon yung mangyayari. Kami po noon, yung panahon na yun, nasa poder po kami ng balit uncle ko po yun, na inampun po ako nung bata po ako. So eventually po, ang sinabi po sa akin, tawagin ko na po silang tatay at nanay. So sa Laguna po, doon po kami nanirahan, Siniloan, Laguna. Bali, two barangay away po siya doon sa Liabac, kung saan po tayo nagkaroon ng crusade. Kaya po, nung mga panahon na yon, parang ipinakikita na po sa akin ng Panginoon na kailangan po naming umalis doon. Kailangan po naming umuwi na ng Rizal. Kaya po sabi ko, magpapaalam po ako sa tatay ko. Sabi ko, Tay, uwi po kami ng Rizal, doon po ako maghahanap ng trabaho. Kasi po ang pinakikita sa akin ng Panginoon, darating po yung time na yung sinasabi po sa amin na magiging sa amin to, na pinapangakuan po kami na hindi po kailangan mag-abroad ng asawa ko dahil isinadya po kami ng water refilling station para yun po yung maging business namin para magstay for good po kami doon. Pero may iba pong plano ang Diyos sa buhay namin, kaya in short po, umuwi po kami rito sa Rizal, nagkaroon po ako ng work. At nung nag-a-apply po ako noon, habang naglalakad po ako dyan sa may EDSA, sabi ko, Lord, ibigay mo sa akin tong work na to. At ipinapangako ko sa'yo na lahat ng tithes, uunahin ko, ibibigay ko sa'yo. At ibinigay naman po yun sa akin ng Panginoon na even hindi po siya dun sa field ko kasi ang natapos ko po ay accounting. E nung time po na yun, graveyard shift po yung ino-offer dun sa company. So, naging option ko po yung pang day shift. Hindi po ako nagpunta sa field ko na finance. Kaya, unang attend po namin ng Sunday dito, naalala ko po na ang awit po noon, I have returned to the God of my mother. Sobrang, kasi yung pag-entrance ko po, yun na po yung inaawit. Ang sarap po sa pakiramdam ko po, welcome po ako dito na I have returned to the God of my father. Kaya, ang sarap lang po na yung mga ganong milestone po sa buhay natin na nahiwalay tayo at makikita natin kung paano tayo muling ibinabalik ng Panginoon sa kanyang presensya. Kaya, fast forward po, 2015 po, meron po akong dalawang anak, si Joseph po at si Johan. Ang meaning po, sabi po ng Pastor Boy noon, wag daw po tayong basta magpangalan sa ating mga anak. Kailangan alam po natin yung mga meaning ng binibigay nating pangalan. Ang panganay ko po si Joseph, nung tiningnan ko po yan dahil sinabi nga po ng Pastor Boy, kailangan alam po yung pangalan. God will increase. Kaya po sabi ko, ay madadagdagan pala yung anak ko. So nag-expect ako magkakaroon siya ng kasunod. Year 2013 po, hindi ko po alam, buntis po ako. Nag-aaral po ako noon sa Siniloan, Laguna. At yun po, marap po ako sa kamatayan dahil nag-rupture na po kasi yung fetus sa ovary ko. At hindi ko po alam na yun na pala yung case ko kasi akala ko po monthly period lang po yun. So from Laguna, umuwi po kami dito sa Rizal.
Ang sobrang tagal ko naman pong maihi, yun na lang po yung kailangan kasi na-ultrasound na po ako. Kailangan lang po na proof na talagang buntis ako para maisugod na po ako sa ER. At doon ko po minsan naranasan na sabi ko, nang nakahiga na po ako sa OR, sabi ko, Lord, kung tapos na po yung purpose ko dito, sige po, ang buhay na ito'y iyo, bahala ka na po. Kaya yun po yung naging dalangin ko, pero ito nga po, buhay po ako na sa harapan niyo po ako na may purpose pa nga po ako. At dahil nga po yun na sa mga karanasang yun, yun po yung sinasabi sa atin na ilagay natin po yung ating puso, yung buong pagkakatiwala natin sa Panginoon, na we have to surrender all to Him. Kasi doon natin mapapatunayan na yung faith natin sa Kanya na tulad sa isang eroplano, hayaan natin na ang maging piloto po ay ang Panginoon sa ating buhay. Kaya kung saan man niya tayo dalhin, susunod lang tayo. At 2015 po, yun pong bunso ko, pinanganak ko po yan, na talagang masasabi ko rin po na isang favor po na nagkaroon po kasi ng extension po yung maternity leave po sa company. At kami po yung first po na ranas po, naka-avail po nung extended po na yun kasi usually po ang maternity leave lang po is 3 months. So, yung mga boss ko po, parang August 15 pa lang po pinag-leave na ako kasi daily commute po ako for 5 years. From Boni, malapit po yung company sa MRT Boni, so daily commute po ako noon. Sabi nung boss ko, Arcel, mag-leave ka na ng mga kalahagitnaan ng August kasi matatagtag ka. Baka mga nakakaagad, sayang yung privilege mo na ma-avail yung 4 months. So, syempre po, ginarab ko po yun para sa akin naman din po yun. Kaya po nung 11:59 p.m., chinat po ako nung boss ko, sabi niya, Arcel, anytime pwede ka ng mga anak kasi September na po, September 1 na. Kaya naipanganak ko po yung bunso ko, September 5 po. Ang pangalan niya po is si Johan. Ang meaning po ng pangalan niya is Yahweh is gracious. God is gracious. God's favor po and blessing. Yun po yung pangalan niya. Equivalent po siya in English nangin po ng John. Kaya, ayun po, fast forward po. January 1, 2018, ito na po yung New Year's Eve. Dumating po sa akin na sabi ko po dun sa asawa ko, sabi ko, mag-pray tayo. At dun sa dalangin po na yun, parang napapagod na po kasi yung pakiramdam ko na yung buhay po kasi na meron kami noon, nasa side po kami nung tatayan ko, na ayun nga po yung uncle po tsaka auntie ko, na sumusunod po kami sa kanila. Sila po yung nasusunod. At dumalangin po ako nun sa Panginoon. Sabi ko, Panginoon, ikaw na po yung bahala. Ikaw na po yung manguna sa buhay namin. Napapagod na po ako. Kaya naririnig po yun ng asawa ko, nakikita niya po tumutulo yung luha ko. At doon po nagsimulang baguhin ng Diyos yung buhay namin dahil same year po noon, umuwi na po sa Panginoon yung uncle ko. Yung tatay-tatayan ko po na siya pong tumayo na magulang namin noong mga panahon na yun. Year 2018 din po, nang itusan na po ako ng Panginoon na mag-resign. Yun po yung sabi nga po ng Pastor Boy, parang naging palaisipan po sa kanya na bakit po ako pinag-resign noong panahon na yun. At habang binubulay-bulay ko po itong patotoo ko, nakita ko po yung dahilan. Kasi alam niyo po ba, kung iniisip ko po, kung hindi po ako sumunod sa Panginoon noon, palagay ko po, wala po ako at hindi po ako makakabalik sa paglilingkod sa Panginoon dahil nung utusan niya po ako mag-resign,
binigyan niya po ako nun ng salita sa Deuteronomy 28:13. And the Lord shall make thee the head and not the tail, and thou shalt be above only, and thou shalt not be beneath. If that thou hearken unto the commandments of the Lord thy God, which I command thee this day, to observe and to do them. Sa Tagalog po, at gagawin ka ng Panginoon na ulo at hindi buntot, at ikaw ay magiging sa ibabaw lamang, at hindi ka mapapas sa ilalim. Kung iyong didinggin ang mga utos ng Panginoon mong Diyos na aking niuutos sa iyo sa araw na ito na iyong sundin at gawin. Kaya po, yun po ang pagre-resign po nung mga panahon na yun. Maybe sa panahon ngayon, hindi po din talaga madali. Dahil po wala naman pong regular work yung asawa ko that time. So nagkaroon nga po ng comment doon yung mga magulang ko na tumama na po ba ako sa loto para mag-resign po ako. Kaya naiintindihan ko po sila sa bahaging iyon sapagkat naroon ang pag-aalala sa kanila. Subalit, nasa akin po kasi yung pagsunod at wala po sa kanila. At doon po tayo tinitingnan ng Panginoon. Sapagkat sabi po sa susi, I'm obeying God and He keeps blessing me. Kaya yung obedience po sa buhay ng isang Kristiyano, ito po'y napakahalaga. At natutunan ko pong sundin yun, nag-resign po ako. Same year po, nabuksan po ang lugar po ng Lumban. Naging bahagi po ako ng mga humayo doon, naging kagrupo po sila Hani. Sabi nga po ni Hani noon sa akin, Ate, kailan ka babalik sa work? Napapangiti po ako sa kanya. Sabi ko po, Hani, hindi ko rin alam, sabi ko sa kanya, kung ano yung kalooban ng Diyos. Kaya sabi ko, nung pagbalik namin po dun sa resort po, kung saan po tumutuloy ang mga humahayo, sabi ko, papabalikin kaya ako ng Panginoon sa trabaho. Kasi parang noon po ang nasa puso ko lang, sumunod po. Kung anong maging leading ng Panginoon sa akin, sunod lang ako. Kaya nagdumating po ang crusade noon. Dahil nga po kababalik ko lang sa choir, meron pong protocol. Hindi po muna ako pwedeng umawit dahil kababalik ko lang. Maawit na po nun ng choir, sabi po nung awit, Jesus on the main line, tell Him what you want. Jesus on the main line, tell Him what you want. Alam niyo po yung awit na yun, hindi lang po siya basta awit na dumarating sa akin. Pumapasok po siya sa loob ko na sinasabi sa akin, Jesus is on the main line, tell Him what you want. So ako naman po, sa isip ko, bawal ka pang umawit doon kasi baka balik mo lang. Pero alam niyo po ba, yung puso ko sumagot, Lord, gusto ko umawit doon sa unahan. Nakikita ko na po si Katkat papalapit sa akin. Sabi niya, Ate, sabi ng daddy, punta ka raw sa unahan, kumuha ka ng mic kay Kuya Lito. Alam niyo po, pagkasabing ganun sa akin ni Katkat, lumalakad po ako doon, pakiramdam ko po. Hindi po ako yung paa ko po parang nakalutang kasi parang ang bilis po kasi nung sagot ng Panginoon na kasasabi lang po ng puso ko na ang sabi doon, ang Diyos din po ang naglalagay sa mga puso natin ng mga bagay na hihilingin natin. Kaya po umiiyak po ako noon, nung time na yun ng crusade kasi yung pabor po ng Diyos, dahil kahit na may protocol po na willing po tayong sumunod doon dahil kailangan po natin ng submission sa mga leader. Kung ano pong sinasabi nila, susunod po tayo. Yung pabor po na mapaawit po ako doon at sinagot po ako ng Panginoon instant, yun po yung sobrang tears of joy. Kaya po akong umiiyak. Nilapitan po ako noon ng ninong sa harapan. Kasi nga po, pag umaawit ako noon, nakaganyan yung mic ko. Sabi ng ninong sa akin, ganyan mo yan, ganyan. Kasi nga po, naiya po ako sa boses ko. Kababalik ko pa lang po, syempre po, parang sabi nga po sa gitara, itotono pa po. Ang totoo po, hindi naman po talaga ako, wala po akong talent po sa pag-awit dahil ang talent ko po nasa pagsayaw po. Naging na-awardan po ako dati ng dancing queen po. Sa Panginoon po yung papuri dahil siya po ang nagbibigay sa atin ng mga talento. Kaya po, yun po, nung high school po ako yun, pahapyawan ko lang po.
Um, since season po ng JS sa mga kabataan. So lahat po kami noon, lahat po kami ay contestant doon. Alam niyo po, ang naging dalangin ko noon, sabi ko doon sa best friend ko dahil siya yung partner ko, sabi ko, Lord, dalangin ko yung sino yung deserving siya yung manalo. At hindi ko naman po alam na actually pwede ko naman pong hingin sa Panginoon na ako yung manalo kasi gusto ko pong manalo. Pinagbutihan ko rin po kasi. Pero ang naging dalangin ko po no, na kung sino po yung deserving, yun po yung manalo. Pero ibinigay pa rin po sa akin ng Panginoon yung trophy. So ako po yung nanalo ng time na yun. Purihin po natin ang Panginoon. So fast forward po, year 2019, hindi ko po alam na pababalikin po ako ng Panginoon sa trabaho. Yung pedya po kasi ng anak ko, ni Joseph, si Dr. Rabentalan po. Nagkaroon po kasi yan ng sakit, dinala ko po siya doon. At tinatanong po ako ni Doc, sabi niya, kamusta, ganyan, kasi aware po siya na wala na po yung tatay-tatayan ko. Kamusta na kayo? Sabi ko, Doc, ano po, sa ngayon po, nakabukod na po kami. And sabi niya, saan ka nag-work? Sabi niya, ko, nag-resign po ako, Doc. Sabi, uy, anong course mo? Sabi niya gano'n. Sa ano po, accounting po. Sabi niya, eksakto, kailangan ko ng accounting sa Lakeview. Diyan nga po sa Lakeview Hospital. So, sabi niya sa akin, ganito Arcel ha, hindi ko pa po sinasabi sa kanya na hindi niya po ako tinanong kung gusto ko po mag-work o ganyan. Sinabi niya na po agad sa akin na, Arcel, ito yung pangalan nung pupuntahan mo sa reception, sabihin mo, pinapunta kita doon, ganyan. So, sa madaling salita po, kinabukasan pinag-start na po ako. Kaya wala pong mga requirements po akong pinasa. Doon ko po nakita na iba yung way ng kung paano ako nagkatrabaho before. Na ang smooth lang po. Na sabi ko, sa Diyos to kasi hindi ako nag-effort na maghanap. So, ayun po, maraming nagtataka bakit po ako nagtrabaho ulit. So, hinayaan ko lang po yun dahil sabi ko nga, kung hindi yun sa Diyos, magiging mahirap na mag-a-apply pa ako, ganyan, or what. Pero iyon, kinabukasan, kailangan ko na rin mag-start. At nakita ko rin po yung pabor ng Diyos po sa trabaho ko dyan po sa Lakeview na pinagtiwalaan po ako na ako po yung lahat ng humahawak po ng accounts ng bank, ng hospital. Alam ko po yung in and out po ng financials. Pero nagkaroon po kasi ng changes nung magkaroon po kami ng bagong manager po. At nagkaroon po kami ng one-on-one session ng manager. Sabi niya po sa akin, alam mo Arcel, parang kasing nakikita ko sa'yo, masyado kang masunurin sa masyado kang sumusunod sa asawa mo, ganyan, ganyan. So medyo personal po yung namin. Sabi ko po sa kanya, since nagiging ka-close ko naman po yung manager ko, sabi ko, ma'am kasi po ang sabi po sa Bible, we as wives must submit ourselves to our husband. Kailangan meron tayong submission sa ating mga asawa. Kaya po yun, ina-apply ko yun sa buhay ko na kahit maliit, malaking desisyon, kailangan alam ng asawa ko. Kailangan nagkakaisa kami. Kaya sabi po sa akin ng manager ko, hindi pa yan, ng mga sinaunang panahon pa yan, hindi na yan applicable ngayon. So ako naman po, firm po ako yung sa akin na ito po kasi yung pinaniniwalaan ko. At kahit lumipas po siguro yung panahon, yung salita po ng Diyos, hindi po yun magbabago. Kaya po, from that time na nagkaroon po kami ng one-on-one ng manager ko, ang dami pong nagbago dun sa workplace. So parang naramdaman ko na parang hindi na ako para dito. Hanggang parang feeling ko pinepersonal na po ako. So marami po akong iniyak nun sa Panginoon dahil feeling ko po parang unfair na po on my end kasi we have to be fair po sa ating, kahit kanino po, mapa-workplace po, kahit saan pong bagay maging fair po dapat. Parang ganun yung nasa isip ko nun.
Kaya iniiyak ko yun sa Panginoon. Hanggang dumating po ako sa point na magre-resign na po ako. Before COVID, pre-pandemic po nun kasi year 2019. So nag-try na po akong mag-send po ng resume po sa mga companies. So ayun, after po nun, nag-resign na po ako. Exact po magkakaroon po ng crusade sa Buruanga. Alam niyo po ba yung sa Buruanga? Napaka-memorable po yan sa akin dahil never pa po akong nakasakay ng eroplano. First time ko pong sumakay ng eroplano dahil po nagkaroon po tayo ng crusade doon. At wala rin naman po akong pamasahe actually. Nung time pong in-announce po yon, sabi ko, Lord, bigyan mo akong pamasahe. Gusto ko makarating doon, gusto ko makasunod. At ang Diyos po, ang sabi nga ng Ate Bebe kanina lang, lagi siyang nasa eksaktong oras. Alam niyo po ba, nung time na paalis tayo, a day before, naka-receive po ako ng call, sabi nung katrabaho ko na, ma'am, punta ka dito, may cheque ka. Sabi ko, ba't ako magkaka-cheque? Wala naman magpapadala sa akin. Sabi niya, ma'am, dumating na yung natin, COVID assistance. So, naging bahagi po kami nung pandemic na magtrabaho po sa hospital, naging frontliner po. Hindi naman po ako nag-work as a nurse. Bali po kasi nung time na yon dumating po yung takot sa sa lahat po, dumating yung takot nung time na yon na ayaw po nating lumabas. Ngayon po, tinawagan ako nung CFO, yung pong aking kumare nga po na siya po yung CFO ng Lakeview na, hello Arcel, wala na akong ibang pwedeng tawagan, ikaw lang. Walang may gustong pumasok sa accounting. So ako naman po, syempre po, malapit po sa akin si Doc. Parang ang hirap po sa akin para tumanggi ako. Hindi ko po alam actually yung isasagot ko kay Doc nung time na yun. Pero gusto ko naman po na maging bahagi ng solusyon po dun sa problema po nung time na yun na gusto kong, sige, papasok ako. Pero ang naging sagot ko po noon, sige po Doc, sasabihin ko po muna sa asawa ko. Kaya sabi ko sa kanya, sabi ko, pinapapasok ako ni Doc. Ayun na po yung time na maraming checkpoint. Wala pong means ng transportation, wala pong bumabiyahe. So, naging susi ko po noon, dadalangin ako sa Panginoon, hingi ako ng salita niya. Para yun yung pangahawakan ko, para dun makadesisyon ako ng hindi sa ganang aking sarili. Dumalangin po ako sa Panginoon, pagbuklat ko po, Psalm 121. Sabi po doon, iingatan niya ang iyong paglabas at ang iyong pagpasok. Kaya sabi ko, ayun, sinagot na ako ng Panginoon, meron na akong word of God. Kaya, in short po, pumasok po ako nung pandemic. So, nung time po na yon, wala din pong trabaho yung asawa ko dahil tigil din po yung mga events. So, nagkaroon po kami ng skeletal work. Tatrabaho po ako noon. Lagi kong isinasamo ang banal na dugo ng Panginoong Hesus mula ulo hanggang talampakan ko sa mga sasakyan ko. Dahil nung time po na yun, actually, ang service ko po is ambulance. Ambulance po, and yun din po, dinagamit din po nila yun sa mga patient na may COVID. So, sabi ko, Lord, ikaw na yung bahala. Nananangan ako sa salita mo, nasabi mo, iingatan mo ang paglabas at pagpasok ko. Kaya, nandun po yung protocol, pag umuwi ako ng bahay, hindi ako pwedeng makihalubilo agad sa kanila, may way ako na diretso sa CR, maliligo muna. At doon ko nakita na ang Diyos po, tapat sa kanyang salita. Manatili lang po tayong tapat. Dahil po naging agreement po namin ng asawa ko na maliit o malaki man yung dumating sa amin, ipagtatapat po namin yun sa Panginoon. Nakita po namin, naranasan namin na tapat po ang Panginoon. Dahil kung iisipin po namin, hindi po magkakasya po yung sinasahod ko nung time na yon dahil skeletal work po, and alam naman po natin yung provincial rate kung magkano lang. So, thrice a week lang po yung pasok ko. Yun lang po yung sasahurin ko. At wala pong work nun yung husband ko. Pero hindi po kami ginutom ng Panginoon, kundi nakita po namin na ang Diyos po nagpapadala. At nung time po na yun, December 2019, kumuha pa po kami nun ng motor. Tapos di ba po ang pandemic ay nag-start po ng March 2020. So alam niyo po, ramdam ko yun na tinitingnan, pinapanood
tayo ng mga kapitbahay natin. Kasi na-discern ko na parang inaantay nilang ma-pull out sa amin yung motor. Kasi wala nga pong means po na kumita tayo nung time na yun eh. Pero alam niyo po, ang Diyos ang gumagawa ng paraan. Natapos po namin yun. Hindi po nakuha sa amin yung motor, nabayaran po namin yun ng fully paid po. Purihin po ang Panginoon. Ang sabi po sa Isaiah 26:3, "Thou will keep him in perfect peace whose mind is stayed on thee, because he trusted in thee." Kaya nga doon tayo sinubok ang bawat isa sa atin ng pandemic. Kanino ba tayo magtitiwala? At sinasabi nga po ng Pastor Boy noon, in this world, there are a lot of voices. Marami po tayong tinig na maririnig, subalit ang sabi ko nga, ang dalangin ko lagi sa Panginoon, let your voice be the loudest I hear. Yung tinig niya po yung mas mangibabaw dun sa mga tinig na nasa paligid sa akin. At ayun po, bilang isang nanay na po, alam ko po maraming makaka-relate na nanay na pag dumarating na po talaga yung mga bayarin na yan, talagang tayong mga nanay napapaisip na. Kaya alam ko po makaka-relate po. Pero alam nyo po, isang umaga na lang na aawit po, gigisingin po ako ng may umawit sa loob ko. Sabi niya, Jesus paid it all. Bayad na daw. Huwag na daw po ako mag-isip. Binayaran na po yun ng Panginoon. Kaya purihin po ang Panginoon. Kaya po, napakahalaga po ng salita ng Diyos sa mga batang maliliit na narito na itinatanim na po unti-unti sa atin sa pamagitan po ng lahat ng ginagamit ng Diyos na tumatayo rito sa harapan. Kasi ang sabi nga po, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Yung pong salita ng Panginoon, yun yung po yung nagsisilbing ilaw sa bawat sa atin. Ang buhay ko po punong-puno ng awit, kaya yun po ay isang awit din po. Kaya pasensya na po kung minsan napapaawit po ako. Kaya po, ayun po, 2022 po, naglakas loob po ako na mag-try, sumubok po mag-try po ako mag-board exam. Pero yun nga po, ang hirap po palang i-balance. Kasi nung time po na yon, bahagi na po ako ng choir, every Saturday nandito kami. Monday to Friday, mag-work po ako. And nahihirapan po akong i-juggle kung paano ko pa po ipapasok yung review. Though online naman po yung review. Kaya pinapipili na po ako noon kung a-attend ba ako ng practice o magre-review dahil ang dami po talaga series of review po noon at alam ko po na hindi lingid po sa kaalaman ng lahat na medyo mahirap po yung CPA board exam, pero gusto ko pong itry. At actually po, binigay ko sa Panginoon yung bahaging iyon na, Panginoon, kung nais mong pumasa ako, ikaw ang bahala. Kung anong maging kahinatnan nung result ng exam, bahala ka po. Hindi po ako pumasa. At yung mga katrabaho ko po, na-amaze po sila kasi parang ang bilis ko namang maka-move on. Parang nagugulat sila paano ko yun kinakaya? Kasi actually po, sa mga ganyang pong board exam, yung iba po nade-depress kapag hindi po nakakapasa. Pero dahil binibigyan nga po tayo ng salita ng Diyos na sabi sa Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, not to harm you, but to prosper you." Kaya yung full trust ko, pag tinatanong ako ng mga katrabaho ko, okay lang, kamusta ka na, ganyan. Sabi ko, okay lang po ma'am, kasi ang sabi naman po ng salita ng Diyos, magtiwala tayo sa Kanya kasi mas may maganda siyang plano sa buhay. Sabi, alam mo, dyan mo kami nahihigitan. Kasi pagdating sa ganyan talaga, parang sabi nila, iba nga daw po ako.
Dahil marami nga pong pagkakataon na nakaka-experience sila na may mga tao talaga na sobrang nadidepress pag hindi po pumapasa sa exam. Pero itinawid po tayo ng Panginoon doon. Dahil ang hope ko po ay nasa Kanya, na alam ko na may higit po siyang plano at layunin sa buhay ko. So, ayun po, 2023 po, naging bahagi po ako ng Hayo sa Bulacan at nagkaroon po tayo ng maraming krusada doon kung saan sabi ko nga sa Panginoon, ako na lang po sa sambahayan namin yung naroon sa crusade. Sabi ko, Lord, gusto ko sana kasama ko naman yung asawa ko tsaka yung mga anak ko. Doon po nagsimula na humiling po ako sa Panginoon na magkaroon po kami ng sasakyan. Pero ang sabi nga po ng Pastor Boy, kailangan pag humiling ka sa Diyos ng sasakyan, una, kailangan may lisensya ka. Pangalawa, may garahe ka na ba? So ayun po, may lisensya naman po ako. Kailangan ko lang po magpa-renew. Garahe po, wala kami. So Hayo po yun ng Bulacan. Nagpagawa po ako noon ng garahe kahit na alam ko na by faith, wala kaming hawak. Pero sa tulong po ng Panginoon, bagamat numahayo po ako noon, nag-resign po kasi ako noon doon sa previous job ko. Ang Diyos po ang nagbigay po ng pampagawa po ng garahe namin. At hindi ko po alam na inihahanda na po pala yun ng Panginoon. Sabi nga po nung kapitbahay namin, sabi dun sa anak ko, Johan, anong gagawin dyan? Bakit binabakbak? Kasi binabakbak nga po namin yung harap. Bibili ba kayo ng sasakyan? Ganyan. Sabi nung anak ko, bibili po kasi kami ng sasakyan. So, syempre po, medyo maliit naman po, 50 square meter lang po kasi yung area nung namin, bahay. Sabi nung nagbibiro sa anak ko, bakit hindi pa truck yung bilin nyo? So ayun, syempre po, lampas lang po natin yung paningin natin sa mga ganong bagay. Pero that time is November 23. Nagpa-practice po kami rito ng choir. Ang pinapractice po namin noon ay praise hymn. Yun po yung inawit natin last Friday. Kaya po ako nagagalak dahil tuwing inaawit po yun, bumabalik po sa akin yung naranasan ko nung pinapractice namin yun dito na sabi ni Kuya Lito, sayang daw hindi niya ako nabidyohan kasi tumatalon po ako. Hindi po kasi nila alam na binuksan po ng Panginoon yung aking mga mata. Nakita ko po na nagdadrive po ako papunta dito. Siyempre po, sobrang galak ko yun. Talaga mapapatalon po ako kasi nagdadrive po ako. Wala pa naman po akong sasakyan. Kaya ayun po, nagkaroon po ako ng sasakyan dahil sa Panginoon na isinakatuparan po niya. Wala po kaming hawak ng asawa ko para para po sa down payment. Pero ayun po, pinunan po ng Panginoon. Kaya minsan pa po nating purihin ng Panginoon. Sa bahagi naman po ng pagsunod po sa Panginoon na naranasan ko po, isa lang po ang masasabi ko na magpatuloy lang po tayo na let us fix our eyes to Jesus. He's the source. He's our total source. Siya po yung source natin kung paano itinuturo na yung 3 miracles of seed faith na know your God as your source, give and expect. Kaya po ayun, pinagpapasalamat ko po sa Panginoon ng araw na ito na bagaman marami po tayong mga kinakaharap pong problema sa buhay, pinapatatag po niya tayo sa pamagitan ng kanyang salita. Kaya po, sa Panginoon ko po ibinabalikan lahat ng papuri at pasasalamat. To God be all the glory. Minsan pa, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Narinig niyo po ang patotoo ng aking asawa. Ako po ay
Hindi, ako po ay tunay na natutuwa at siya ay binigay sa akin ng Panginoon sapagkat mapalad po ang mga taong namuhay sa pananampalataya simula sa kanilang mga magulang papunta sa kanilang mga anak. Ang aking ipatotoo po sa aking buhay ay tunay. Ang aking mga magulang ay sanlibutan. Ang aking ina ay namuhay sa isang sumpa na isinumpa ng kanyang magulang sa kanyang buhay sapagkat siya ay tumakas sa kanyang sa buhay na dapat ipapakasal siya sa iba at nakilala niya ang aking ama. Ang aking ama ay mapagmahal. Marami po siyang minahal bukod sa aking ina. Hindi lang po isa. Hindi lang po dalawa. Totoo po ang aking inihahayag. Yan po ang katotohanan, buhay. Yan ang kaysaysayan. Tago mo ko, Panginoon, sa iyong luklan. Samahan mo, Panginoon. Ako po ay namumuhay sa ganong pamamaraan ng aking mga magulang. Subalit naroon, nakita ko ang pagmamahal sa akin ng Panginoon. Pasensya na po, ako po ay humaharap sa milyong-milyong tao. Pagdating po dito, sa harapan po ng Panginoon, ay ako'y mababa po ang loob. Hindi niyo po alam, ako po ay nasa event, ang aking katabi ay mga taong milyon-milyon. Napakarami. Kung saan-saan po ako dinadala. Sa Impanta, sa Baguio, sa Batangas, sa Laguna, sa Pulilio. Ako po ay isang entertainer. Hindi po ako naguhubad. Ayoko pong maghubad kasi yan po ang aking tinawag. Tinawag yan po ang pinagkaloob sa akin ng Panginoon. Kasi nga, sinabi ho ng aking asawa, na hindi na matatago po ang katotohanan sapagkat yan po ang pinagkaloob sa bawat isa sa atin. Isang pribiliyo pong matayo sa lugar na ito. Yan po ang aking kasaysayan. Yan po ang katotohanan. Ang puhunan sa paglilingkod ay isang malinis at mabuting puso. Mapalad ang mga naglilingkod na may mabuting puso. Nung ako'y maliliit pa, naalala ko ang aking ina sapagkat kami wala nga sa pananampalataya. Pag ang aking ama ay mayroong nahatid na magandang babae, ay siya'y kinakabahan. Naroon, nakahanda ang pamalo. Ang kanyang pamalo ay hindi pamalo. Barbed wire. May dulo. Hindi hahataw yun sa amin. Minsan, pag wala yung barbed wire na yun, kukuha siya ng saksakan. Malalaking saksakan na ihahataw sa amin.
Ganun ang pagmamahal ng aming ina. Hindi ko alam kung bakit. Kaya namuhay ako na may katwiran na sa aking sarili kung patay, kung buhay ay buhay. Hanggang sa nagkasakit ng aking ina. At doon, una akong tumayo sa lugar na ito. Tinawag ako ng ating pastor boy. Pinatotohanan ko ang aking ina na sa isang mga gumaling sa sakit at karamdaman, subalit naroon ng sumpa, hindi nawawala. Sapagkat naroon ang buhay ng aking ama. Naroon, kinagigiliwan niyang paggawa ng kasalanan. Natutuwa po ako at nagagalak sapagkat ako'y tinawag sa akin ng aking ina, sabi sa akin ng aking ina, pumunta kay Pastor Nato. Dahil si Pastor Nato ay ang kanilang ninong. Doon ho nagsimula ang Panginoon sa buhay ko. Nakilala ko ho ang aking mentor, si Kuya JP, at ang aking kasama sa patugtog, ang anak ni Sister Ellie, si Kuya JF. Tatlo ho kaming Triple J, mga gwapo sa Muson. Ayan. Totoo po yan. Si Kuya JP po ay pag nagtuturo ay hindi po basta turo. May bahid po yun. Pag tinitigan niya po ang inyong kamay at mali ang iyong piano or keyboard o yung gitara, tipa, pinapalo niya yun. Ganun ang aking mentor na si JP. Ang Kuya JF, lagi kong katabi, hanggang sa kami laging nagtutugtog, dinala kami ng brother. Ang tatay po ang tawag ko po dyan, hindi brother. Kasi simula po sa kulay, marami po akong ama sa pananampalataya. Si Tatay Nato, si Tatay Paeng. Yan po ang aking mga tatay. Naiba lang po yung isa. Kasi si Ninong po namin yung sa kasal, si Ninong Elmer. Yan po ang aking mga tatay. Hanggang sa ginamit po kami sa Pangasinan, hanggang ginamit po ako sa lugar ng Kaitome, ginamit po ako sa lugar ng Hanusa. Sapagkat po ay tunay, no? Sinasabi ko nga po, kahit wala ho akong pamasahin, nilalakad ko ho. Tatawag si Sister Dolly, Jeno, wala si JF. Ikaw ang sumama. Hanggang sa natuto po akong sumunod. Natuto po akong maglingkod. Sapagkat nakita ko kung paano gumawa ang Diyos sa aming buhay. Ang pagsunod lang po kasi ang susi. Hanggang sa namuhay kami, gumawa po ako, nagtugtog po ako at doon nakilala ko po ang aking asawa. Totoo po yung sinabi niya na kami naglaban. Nung naglaban po kami doon sa isang tanong, ako po ay nagbigay sapagkat siya'y babae. Pero alam ko po ang kasagutan. Nagandahan po ako sa aking asawa, subalit ang yung ate Arcel ay makulit. Makulit po yan. Mas makulit po yan sa akin. Naalala ko po nung ako'y tumutugtog kila Brother Paeng sa isa pong anong tawag doon? May natutulog
Ako po ay nakaupo. Hindi po ako namamansin ng kahit sino. Ako po ay isang taong hindi namamansin. Kumbaga parang espesyal. Parang ayokong mamansin eh. Nagalit ho yan sa akin. Ang ginawa ho niyan, tinanggal yung upuan. Ako may hawak na gitara, tinanggal ang upuan. Nung pag-upo ko ho, kasama ko ho yung natutulog. Ay nagulat ho ang brother Paeng. Bakit ko raw isasama yung natutulog? Hanggang sa nagsorry ang aking asawa, ako'y natutuwa at nagagalak sapagkat hindi ko alam siyang magiging asawa ko. Sapagkat grade 6 pa lang kami, nakita ko sa kanyang diary, ang unang nakasulat ay ang pangalan ko. Totoo ho yun. Hindi po ako nagsisinungaling. Dahil nagpapalitan po sila ng mga diary, nakita ko pangalan ko, number 1, Reynaldo. Hanggang sa namuhay po kami sa kanyang lugar, sapagkat hindi ko po maiwan yan. Ako po ay talagang mag-a-abroad. Ayoko pong iwanan yung aking asawa kasi sapagkat sabi niya sa akin na doon muna kami tumira. Saglit lang naman. Hanggang sa dumaan ng taon, sabi ko bakit saglit lang? Taon na. Hanggang sa binigyan kami ng isang salita ng kanyang ama. Totoong tumayo pong ama, ang Tatay Ruben sa aming buhay sapagkat naroon binibigyan kami ng pagmamahal, lahat ng bagay. Kunyari, kailangan mo ng isang ganito, nariyan na yan. Sumpain ng tao nagtitiwala sa kapwa-tao. Naroon ang salita ng Diyos sa aming buhay. Kaya, ninais ko na umalis. Ang hirap po. Ang hirap po makisama. Maliligo po kayo. Paglabas nyo ng banyo, titignan po ang sukat ng sabon. Titignan po ang sukat ng shampoo. Napakahirap. Hanggang sa nakita ko po gumawa ang Diyos sa buhay ng naming mag-asawa. Nawala po ang tatay. 0-0. Pinatotohanan po ng aking asawa ang aming motor. Nakalimutan niya po patotohanan ang lupa na ang nakuha namin. Kami po ay natutuwa sapagkat pandemya noon, kumuha po kami ng lupa. Sabi ko sa aking asawa, napakalakas naman ng event, so kuha tayo ng lupa. Ibinenta ko yung aking tricycle. Binenta ko ang aking mga kailangan na bibenta para magkaroon kami ng puhunan upang ipang down sa lupa na yun. At yun ang naging binhi ng ating kapatid na Israel. Sabi niya sa akin, pinatotohanan ng iyong asawa. Kaya doon po nagsimula ang bahid. Kaya sabi nga ho na ating Sister Hiling, pag nandyan na yung bahid, hakwan mo. Saluhin mo. Isa puso mo. Nandun po eh. Nandun na eh. Hawakan mo na lang. Hanggang sa naroon po, ako'y natutuwa sapagkat sa pagsunod ay dapat may puso. Hindi po tayo maghahangad sa isang bagay na kahit anong alon. Sa San po kasi pagsakay nung una po ako nakarating ron, ang tataas po ng alon.
Sabi ng Ninong Elmer, hawak ka lang. Hindi ko alam kung anong hahawakan ko, yung keyboard o yung gawa ho ng malapad ho yung keyboard ko eh. Hawak ka lang. Ang hindi ko pala naintindihan, ang hawakan mo lang ang iyong salita. Kung saan ka nilagay, doon ka makita ng Diyos. Huwag mong iiwan. Pahalagahan mo. Kaya, naroon, ng isang bagay na ipinapangako sa amin ng Diyos. Napakalaki ng Diyos namin. Hindi po maliit. Ang bawat isa po sa atin na narito may iba't ibang kasaysayan. Iba't iba ang ating faith. Iba't iba ang pinagmulan. Subalit, ako'y natutuwa at nagagalak sa pangatlong pagkakataon na ito, natayo uli sa lugar na ito. Ang sabi ng aking asawa nung tinawag po ng ating sister na ako'y kinakabahan, totoo po. Sabi ni brother, pangalan nito, nakalimutan ko yung ating gwapong brother. Siya'y natutuwa. Siya'y nagagalak. Yung aking kabay natatuwa at nagagalak sapagkat pag nagdadalaw po kami ng tithes kay Brother Boy, nakikita ko po yung mga folder. Ayan, ganyan kataas yun. Tinanong ko po si Brother Boy, Brother Boy, para po saan yan? Yan yung testimony. Nagsulat po ang bawat isa sa atin ng mga testimony at yun ang binabasa niya. Yun po yung katotohanan na tunay na sabi ko sa aking puso na gusto kong mag-testimony. Kulang po ang isang notebook, ang isang libro upang ipatutuo ko po sa inyo ang buhay ko, ang bawat himala na ginawa sa akin. Ako po ay napunta sa ibang lugar, maraming nakilala. Napakabuti po ng Diyos sa buhay ko. Kung kilala niyo po ako nung ako'y kabataan. Napakabuti po ng Diyos. Kaya naroon, nung kami mag-asawa na iisa na po ang takbuhin. Sabi nga sa sa isang nabasa ko sa isang tula, 2 is better than 1. So sabi nga ng asawa ko kanina, pag siya ay merong sasabihin niya sa akin, at ako ang magdi-decide. Go. Yan. Sabi nga, go. Kailangan marunong ka manindigan, lalong-lalo na ikaw ay lalaki. Hindi pwedeng dapat magdadalawa kang salita. Kung ano ang iyong sinabi, whether you like it or not, panindigan mo. Kailangan maging isang salita lang. Salamat sa Diyos at tunay, narinig niyo ang aking patotoo. Ako'y natutuwa po at nagamit po ang aking bibig sa lugar na ito. Sa papuri, pagsamba, pagdakila, ibabalik ko po ang lahat ng ito sa nag-iisang Diyos na buhay na nagpupuno ng lahat ng bagay. Purihin po natin ng Panginoon. Pagsunod. Tunay na patuloy lang po tayong sumunod sa Panginoon. Siya nagpapaganda ng ating mga kasaysayan. At magpakaligaya tayo sa Panginoon at bibigay niya nasain ng ating mga puso at patuloy natin mararanasan ng pabor. At ang taon na ito, ang God's amazing grace, abundance, multiplication, patuloy nating mararanasan sa ating buhay. Purihin po ang Panginoon.